Ang mga matang umiibig, Chapter 4. Maaga kinabukasan, hindi pa gaanong maliwanag ang langit nang makarating si Elena sa opisina. Tahimik ang paligid at ang tanging tunog ay ang marahang pagpatak ng ulan sa labas ng bintana. Gusto niyang mauna sa lahat para makaiwas, lalo na kay Kara. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, pagbukas niya ng pinto ng pantry, nandoon si Kara, tahimik na nagkakape. Napatingin ito agad sa kanya. Walang ngiti, walang salita. Ang katahimikan ay parang sumisigaw sa pagitan nila. Ang paningin ni Kara. Hindi makatingin si Kara ng diretso. Hindi niya alam kung anong mas mabigat. Ang mga tingin ni Elena na puno ng hinanakit o ang sariling puso niyang muling bumubukas sa babaeng minsan na niyang nasaktan. "Kanina ka pa ba dyan?" tanong ni Elena. "Malamig. Mga 5 minuto pa lang." Sagot ni Kara, pilit ang ngiti. Tahimik ulit. Halos marinig nila ang tiktak ng wall clock sa likod. Ang tahimik na komprontasyon. Biglang nagsalita si Kara, mahina ngunit diretsyo. "Bakit ka tumalikod kahapon?" Hindi agad sumagot si Elena. Nakatitig lang ito sa tasa ng kape sa kanyang kamay. "Hindi mo ba talaga alam?" Sagot nito sa wakas. Tumango si Kara. "Gusto ko lang ng klaro. Gusto ko malaman kung galit ka, kung nasasaktan ka pa rin." Ngumiti si Elena, mapait. "Oo, galit ako. Oo, nasasaktan ako. At oo, nagsiselos ako." Napatingin si Kara, tila hindi makapaniwala. "Pero," dagdag ni Elena, "hindi ibig sabihin gusto kong bumalik sa parehong sakit. Ayokong umasa sa taong iniwan ako nang walang paliwanag." Ang panibagong katahimikan. Saglit silang nagkatitigan. Tila parehong naghahanap ng lakas ng loob sa mga mata ng isa't isa. "Hindi ko na siya," mahinang sabi ni Kara. "Sino?" "Si Lara." Napataas ng kilay si Elena. "So, may siya pala talaga." Tumango si Kara, marahan. "Pero hindi ko siya mahal. Hindi siya ang nasa isip ko. Hindi siya ang iniiyakan ko gabi-gabi. Hindi siya ang dahilan kung bakit ako bumalik dito." Ang lihim na luhang naipon tumingin si Elena sa gilid. Pilit nilulunok ang damdaming ayaw umakyat sa kanyang lalamunan. Pero kahit anong pilit, may luhang kumawala sa kanyang mata. "Bakit, Kara? Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako piniling saktan?" Tahimik si Kara. Lumapit siya ng dahan-dahan hanggang magkalapit na ang kanilang mga katawan. "Dahil duwag ako," sagot niya. "Dahil mas pinili kong takbuhan ang mundong ayaw tanggapin ang pag-ibig natin, kesa ipaglaban ka." Ang paglapit lumalalim ang hininga ni Elena. Ilang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga labi. Ang tensyon sa pagitan nila, para bang kulang na lang, ay isang hakbang para muling bumalik ang lahat. "Pero ngayon," bulong ni Kara, "handa na akong manindigan. Kahit araw-araw mo pa akong sigawan, bastidin, o layuan, basta makita lang kita araw-araw. Sapat na muna yon." Hindi na nagsalita si Elena. Tumalikod siya, pilit na pinipigil ang sariling mahulog muli. Pero bago siya lumabas ng pantry, huminto siya sa may pinto at bumulong. "Huwag mong sayangin ang pangalawang pagkakataon, Kara, kasi sa susunod, baka hindi na kita tingnan kahit saglit."